Rose, palinis naman ng master's bedroom. Pauwi kasi ang anak ng mag-asawang Mendez. Ibinili na dapat malinis ang mansyon dahil may pagiging masungit at istrikto ito pagdating sa mga bagay-bagay. Ikaw na lang muna ha. Si Ma'am Karen kasi, pinasama ang katuwang mong si Jonah. Hindi naman kita magawang samahan sa paglilinis dahil maghahanda ako ng dinner nila. Paliwanag ng mayordomang si Manang Selma bago siya iniwan dahil saglit lang nitong iniwan ng nakasalang na baka masunog. Bago pa lang si Rose, 1 linggo pa lang siya dito sa mansyon at mula pa siya sa probinsya ng Isabela sa San Mariano. Ilocano ang ama niya pero ang ina niya purong Tagalog. Lumuwas siya kasi mahirap ang buhay at para makatulong dahil nga nasa Manila daw ang pera. Sumama siya sa kaibigan ng tiyahin niya at pinasok nga siya dito sa mansyon bilang katulong. High school graduate lang kasi siya kaya kundi katulong, mga tindera sa mall o palengke ang maaari niyang bagsakan. Pero mas sanay siya sa pangangatulong kaya ito ang kanyang pinili. Sinuri niya ang silid na nililinis. Wala ni isang litrato ng sinasabi ni Aling Selma na anak ng mag-asawa. Sa pamamalagi niya ng 1 linggo, wala naman siyang na-encounter na problema. Sana nga magtuloy-tuloy na maayos ang pananatili niya dito upang makaipon at makapagsuporta sa dalawa niyang high school na kapatid. 1 oras din ang paglilinis niya dahil nga may kalakihan ng silid at ayon sa mayordoma, dapat ay malinis na malinis o pulido ang gawa niya. Dahil hindi naman siya sanay na walang ginagawa, tumulong na rin siya sa pagluluto ni Manang Selma. Manang, si Ma'am Karen ho ba kasintahan ni Sir? Curious lang siya. Pansin kasi niya na parang takot si Manang kapag ito ang binabanggit. Hindi, malapit siya sa pamilya dahil kinakapatid ni Sir Noah. Ngunit mag-ingat ka sa kanya. Kasi kung si Sir Noah mahigpit at may kasungitan, mas matindi naman si Karen. Hindi ka pwedeng magkamali sa kanya dahil masasaktan ka talaga. Palibhasa, hindi alam ni Noah na masama ang ugali ni Karen kaya hindi ito masita. Napailing-iling pa si Manang Selma. Huwag mo siyang titignan at dapat alerto ka kung may ipag-uutos siya. Lalo't bago ka pa lamang. Baka ikaw ang mapagdiskitahan. Si Joanne at ako, sanay na kami sa ugali niya kaya kabisado na namin. Ingat ka at kung maaari umiwas ka na lamang. Napatango siya sa sinabi nito. Ngayon pa lang niya makikita si Noah at Karen. Sabi kasi ni Manang, umalis daw si Noah para bisitahin ng magulang nito kaya hindi niya inabutan. Ngayon pauwi na ulit dahil may mga negosyong kailangang asikasuhin. Akala ko po ay kasintahan. Mahinahong sabi niya bago nagpatuloy sa paghiwa ng mga sangkap. Manang, matagal ka na po ba dito? Abay oo, sobrang tagal na. Bata pa lang si Noah, kasama na nila ako. Mula sa pagiging taga-alaga niya hanggang sa maging eksperto sa kusina. Mababait naman sila. Huwag kang matakot kay Noah. Pinalaki ko siya, kaya alam kong mabait siyang tao. Tumangutango si Rose. Bandang 9:00, wala pa rin si Noah. Si Joanne at Karen naman, dumating na may mga mamahaling pinamili pa nga. Ayon kay Joanne, ereregalo daw ni Karen sa amo nila. Pero mukhang hindi pa yata uuwi si Noah. Desmayado tuloy ang mukha ni Karen at talaga namang napakainit ng ulo nito. Manang, wala ba siyang nabanggit sa'yo? Naiinis na tanong ni Karen kay Manang Selma habang nakapamewang. Dapat kanina pa siya nandito pero hindi ko naman na siya matawagan. I tried to call his dad pero hindi rin daw nila matawagan. Reklamo nito bago napabuntong hininga. Sayang lang ang effort ko. Napairap pa ito bago sumenyas kay Joanne. Ligpitin na ninyo ang pagkain. Ipainit na lang bukas to kung darating siya. Bilin pa nito bago lumabas na dalang mamahaling pinamili nito. Nakahinga sila ng maluwag pag alis nito. Salamat naman at umalis na yung impakta. Manang, pigil na pigil talaga ako kanina at sobrang ingat ko habang kasama niya ako. Parang akong kinawawa kanina kasi puno na ang kamay ko. Patong siya ng patong ng pinamili niya. Sumbong ni Joanne habang naiiling. Hindi naman na dapat saklo ng trabaho natin yun dahil hindi naman siyang amo natin, di ba? Hindi ba pwedeng magreklamo? Tanong ni Rose. Mababaliktad niyang kakalaban sa kanya. Maski nga si Manang Selma walang magawa. Paano pa kaya ako na 2 taon pa lang dito, di ba? Mas maganda nang manahimik na lang, imbis na makigulo. May punto naman si Joanne.
Iniligpit na nila ang mga niluto ni Manang. Sobrang napagod ang matanda maging si Joanne. Pinagpahinga niya na ang dalawa at siya na lamang ang magsasarado ng gate at pinto. Lumabas na siya para isarado ang gate bandang 10:00. Ngunit napasinghap siya sa gulat nang makita niyang nakahawak sa poste ang estrangherong lalaki. Sa postura nito, lasing ito dahil nga amoy na amoy niya ang alak. Ngunit natakot din siya kasi hindi naman niya ito kakilala. "Sir, private property ho ito." "Yeah, you're right." Mula sa lasing nitong boses, napatitig ito sa kanya at siya'y kinikilala. "Sino ka? Bago ka lang ba dito? Where's Manang Selma?" Dito niya napagtanto na baka ito si Noah. Inalalayan niya ito ng kamuntik ng matumba. "I can handle myself." Inalis nito ang kamay niya kaya hinayaan niya itong pumasok sa loob. Isinarado niya ang gate bago ito sinundan. Natumba ito pero tumayo rin naman agad at pinilit na lumakad ng maayos. Gusto niyang gisingin si Manang at Joanne pero naalala niyang pagod ang dalawa kaya siya na lang ang tumingin kay Noah. "Sir, dito po." Itinurot binuksan niyang nilinis niyang silid. "Pahinga ka na po." Natigilan siya nang isama siya nito sa loob ng silid. "Ipakilala mo ang sarili mo." Utos nito habang inaalis ang t-shirt dahil mukha itong naiinitan. Hindi makapag-focus si Rose kaya naman siya'y tumalikod. Sa pinto lang siya humarap bago nagpakilala sa amo. "Rose po ang pangalan ko at bago lang po ako dito. 1 linggo pa lang po ako sa mansyon ninyo, Sir Noah." Narinig niya itong mahinang tumawa. "Bakit parang natatakot ka? I'll pay you twice or triple. Any amount, basta..." "Sir, hindi po ako bayaran." "Narinig ko na rin yan maraming beses na." "Sir, hindi nga po ako." Siniil siya nito ng halik kaya naputol ang kanyang sinasabi. Para siyang na-estatwa saglit pero bumalik din sa katinoan ng kanyang isipan. Pumiglas siya at sinubok niyang pigilan ito. Pero nang mahuli nito ang kiliti niya, bilang babae rin naman siya na may kahinaan, hindi na siya lumaban ni hindi niya na inisip ang kahihinatnan dahil nadala na siya sa sayang nararanasan. Ngayon lang sa buong buhay niya, naranasan ang ganitong pakiramdam. 3:00 ng madaling araw, pinilit umalis ni Rose sa silid ni Noah. Lumipat siya sa silid nila ni Joanne na mahimbing pa rin ng tulog. Dama niya ang kirot ng pribadong parte niya. Pero tiniis niya yon at agad na nilinis ang sarili. Malamang sa kobre kama, naiwan ang bakas ng kainosentihan niya. Ngunit hindi na siya inosente ngayon. Malaki ang kamalian niya dahil hinayaan niya rin si Noah na masakop siya. Labis ang kaba ni Rose dahil wala siyang mukhang maiyaharap sa kanyang mga kasama kapag nalaman nila ang nangyari. Ngunit kinabukasan, wala namang nabanggit si Noah. Para lang itong normal, tila walang naganap sa kanilang pagitan. Nakalimot ba ito? Ngunit ang ebidensya na buo siya na sa kobre kama nito. Pilit kinalimutan ni Rose ang namagitan sa kanila ni Noah. Umuuwi ito pero dumidiretso rin naman sa silid nito. Para siyang hangin sa binata. Marahil ganito talaga pag mayaman. Ganito silang maglaro kaya kailangan niya iyong tanggapin. Lalo't bumigay din naman siya imbis na labanan ng tukso. 1 buwan, iniwasan ni Noah ang dalagang si Rose. Malinaw na malinaw sa kanyang nangyari. Lasing siya pero tanda niyang nagawa niya. Ngunit ginusto rin naman ito ang nangyari. Inisip niyang peperahan lamang siya nito kaya nagkunwari siyang hindi niya naaalala ang gabing yun. Ngunit palihim niya itong sinusulyapan upang malaman kung ayos lang ba ito o kailangan na ba niya itong bigyan ng pera para panimula nito. Ngunit pag-uwi niya ngayong hapon, wala na si Rose. Pasimple niya itong tinanong kay Manang pero ayon dito, nagpaalam na daw ang dalaga matapos lang makuha ang unang sahod. "Bakit daw ho?" "Sir, buntis po si Rose. Nakita ko po yung piti niya sa basurahan at alam kong sa kanya yun kasi nakita kong namili siya nun. Ang ipinagtataka ko lang ho, ba't siya nabuntis? Wala naman hong nobyo ni hindi lumalabas ng bahay." "Joanne, umiral na naman ang kadaldalan mo. Baka naman sumasalisi sa gabi. Mabait naman si Rose pero babae pa din siya. Sa edad niyang 28, wala namang problema kung gusto niya nang maranasan maging ina." Paliwanag ni Manang Selma. Si Noah agad na gumayak nang malaman niyang lokasyon ng dalaga. Bumiyahe siya ng madaling araw dala ang kanyang kotse.
Naipaliwanag ni Manang Selma kung saan ang eksaktong bahay nila Rose. At nang makarating siya, natanaw niya ito sa labas. Ipinarada niya ang kotse bago bumaba. Bakit umalis ka agad? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ha? Naiinis niyang tanong, ngunit gulat na gulat ito. Sir, bakit ka nandito? Sinabi ko na kay tatay na walang ama ang anak ko. Umalis ka na kasi hindi mo kilala ang tatay ko. Parang awa mo na. Ngunit huli na, dahil nakatayo pa lang ang ama nito mula sa labas ng pinto, may hawak itong itak na talaga namang matalas. Sabi ko naman sa'yo umalis ka na eh. Alis na! Iba magalit ang tatay ko. Sir, hindi ka na dapat pumunta pa dito. Bagong hasa ang itak niya. Galit na galit siya sa'yo dahil sa sinabi kong walang amang dinadala ko. Nanginginig na paliwanag ni Rose. Ha? Naririnig mo ba ang sarili mo, Rose? I'm the father of that baby. Hindi mo naman sinabi sa akin na nagbunga pa lang nangyari sa atin. Paano ko maipapaliwanag sa'yo na bala ko naman talaga yung akuin kung nagdesisyon ka na agad na umalis? Palapit na ang ama nitong may hawak na itak habang mahina silang nagtatalo. Sir, ang akala ko hindi mo tandahang nangyari. Hindi mo ko pinapansin ng isang buwan. Umiwas ka. Para ba akong hangin sa'yo? Nalaman kong buntis ako. At dahil sa pinakita mo, hindi na ho ako naghabol kasi kasalanan ko din naman ho. Itinulak siya nito nang malapit na ang ama nito sa kanila. Umalis ka na sir, tumakbo ka na. Malakas na sigaw pa nito. Ngunit patakbo pa lang siya nang sumigaw ang ama ni Rose. Oras na humakbang ka kahit isa lang. Tandaan mong wala kang babalikan. Hindi mo makikita ang apo ko hanggang sa magpantay ang pa ako. Isinusumpa kitang... Napaluhod siya kaya ito'y natigilan. Galit itong lumapit, hawak pa rin ang itak nito. May bayag kang ginalawang anak ko. Dapat may bayag ka din na humarap sa amin para ipaliwanag ang totoong pakay mo sa minamahal naming si Rose. Iniingatan ko ang anak ko. Nipakagat sa lamok hindi ko hinahayaan. Tapos malalaman kong buntis, wala daw amang dinadala niya. At sinong letseng lalaki ang may lakas ng loob na lumasap lang ng sarap tapos tatakbo sa responsibilidad niya sa anak at apo ko? Itinaas nito ang itak. Sumagot ka! Tay, parang awa mo na. Huwag mo hong saktan si Sir Noah. Pigil ni Rose sa ama na onting-onti na lang tatagain na talaga siya. Ipapaliwanag ho namin. Rose, kung di ka lang din pananagutan, mas maigi na lang na maging kriminal ako. Palahaw na lumabas ang ina ni Rose na ngayon lang narinig ang gulo. Malayo-layo ang ilang kapitbahay nila Rose kaya walang mga tsismosang nakakarinig. Itigil mo yan. Sana pakinggan mo muna ang dalawa. Parang awa mo na. Nakikiusap ang ina ni Rose habang lumuluhat awang-awa na nakatingin sa kanya dahil nga sa panginginig ng kanyang tuhod. Pakiramdam ni Noah, maiihi siya sa takot. Sa talas ba naman ang itak nito, paniguradong isang tagalang sa kanya, putol talaga ang tatamaan. Nakahinga siya ng maluwag nang ibaba nito ang hawak na itak. Napatitig ito sa kanya ng masama. Tayo, makikinig ako sa ipaliliwanag ninyo. Ngunit alalahanin mo na hindi ka dapat makampante. Hindi lang tabak ang gamit ko. May boga rin ako dito na napakalaki. Yung itlog mo na yan, sabog sa akin yan, isang mali lang at pangit na salita mo lang. Inalalayan siya ni Rose na pumasok ng ama nito sa loob. Naiwan sila sa labas. Si Noah ay tulala. Tila nawala sa sarili dahil sa kaba at takot. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nalagay sa sitwasyon na to. Napakatindi pala talagang magalit ng tatay mo, Rose. Wika niya habang pinapatibay ang nanlambot na tuhod. Hindi ko tinalikuran yan. Ikaw ang umalis, di ba? Sana nasabi mo man lang yung... Pinutol siya nito. Nakayuko ito at nagbabadya ang luha. Hindi mo kilalang tatay ko. Napakahigpit niya sa akin kahit pa 28 na ako. Lalong hindi niya matatanggap kung walang magiging amang batang dinadala ko. Sir, ikaw ang gumawa sa akin nito't bilang mahinang babae. Natangay ako sa tukso. Mali din ako pero mas mali ka. Bakit kasi naglasing ka? Bakit mo ginawa yun? Wala akong mukhang maiharap sa kanila kasi alam ko sa sarili kong binigo ko ang mga magulang ko. Hindi nakaimik si Noah. Don't worry, mananagot ako. I'm the father. At sa pera wala kang magiging problema. Nandito na ako. Kaya sa tingin ko naman, magagawa ko na siyang kausapin at ipaliwanag ang magiging setup natin. Ngunit hindi ito umimik. Pumasok na ito sa loob kaya sumunod na lang siya.
Sa kubo na bahay, maayos naman pero napakaliit nito kumpara sa mansyon na kinalakhan niya. Sumenyas ang ama ni Rose na maupo siya at sa harap ng kawayan na lamesa, nakalapag ang itak at boga na sinasabi nito kanina. Napalunok siya ng sunod-sunod at sa mga ito lamang nakatitig. Ngayon sabihin mo, anong plano mo sa anak ko? Una nitong tanong, Tay, amo ko ho siya. Wala akong pakialam kung anong estado niya sa buhay. Sumagot ka dahil kailangan kong malaman ang sasabihin mo para malaman ko din ang magiging desisyon ko. Seryoso nitong sabi habang pilit na pinapakalma ng asawa. Hindi makasagot si Noah. Mamaya kasi mali pala ang sagot niya. Baka magdulot na naman ng gulo. Hindi mo masabi. Sige, ako ang mauuna. Pakakasalan mo ang anak ko dito sa probinsya namin at habang inihahanda ang kasal ninyo, patutunayan mo sa akin na karapat-dapat ka para sa anak ko. Tutol si Rose sa pinaliwanag ng kanyang ama. Tatang, di ka agbali na kasta. Awanti planok agagkasar. Umdasin kanyak titimakdar ni tatang kukit sinuportarandak. Nag-Ilocano si Rose upang hindi maunawaan ni Noah ang kanyang sinasabi. Nang ibig sabihin ay, Tatay naman, wag naman ganyan. Wala akong balak magpakasal. Sapat na sa akin na tumayo siyang ama na sumusuporta. Okay, Nam. Inaayos kita, anak ko. Dapat may amang batang yan. Ginawa ninyo yan at panindigan ninyo. Napatingin siya kay Noah. Hindi mo kailangang sundin ng tatay ko. Matapang niyang sabi. Sige, pero hindi na siya makakatungtong pa dito. Ni makita nga po ko'y hindi pwede. Ito ang desisyon ng ama niya bago tumayo at tumalikod. Ngunit laking gulat niya nang pumayag si Noah. Sige ho, I will marry her. Basta wag ninyong ilayo ang bata. Gagawin ko ang gusto ninyo, tay. Ngunit pagharap nito, hindi pa rin ito nakangiti. Hindi mo pa ako pwedeng tawaging tatay. Tandaan mo, daraan ka pa sa hirap. Sabihin ko sa mga magulang mo ang kondisyon ko. At kung ayaw nila, mas ayaw ko din sa kanila. Ano hubang una kong gagawin? Magsibak ka ng kahoy panggatong ng 1 buwan. Wala itong ideya sa sinasabi ng ama ni Rose. What was that? Huwag mo kong gamitan ng spokening dollars mo dahil nandito ka sa bayan namin at sa poder ko. Mariing napapikit si Rose. Pinalaan na kasi kita, hindi ka nakinig. Ngayon naipit ka na, sir. Paano ka makakaalis sa sitwasyon na to? Silang dalawa na lang ang natira ulit sa sala. Wala akong magawa. Bukod sa patay ako sa ama mo, may paki ako sa anak ko. Depensa nito at paliwanag. Madali lang naman siguro ang pagsibak, di ba? Napabuntong hininga si Rose. Ihahanda na namin ang pananghalian. Baka mamaya lang, magsimula ka na sa utos ni tatay. Fine. Malakas naman ako at maganda ang pangangatawan. Sa hapagkainan, nakatitig lamang si Noah sa ulam nilang palaka. Prito ito, tapos may ararawan din na hindi rin familiar sa amo niyang bilyonaryo. Naalala niya ang sinabi ni Manang na maarte ito at masungit, ngunit tila hindi iyon nagamit ni Noah sa kanyang ama. Dahil tahimik lang ito at ingat na ingat sa isasagot kapag nagtatanong ang istrikto niyang tatay. 1 oras mong titigan yan, hindi yan matutunaw. Wika ng ama niya nang mapansin si Noah. Dito sa amin, dapat mong danasin ang dinadanas namin dahil pinili mong basagin ang anak ko. Hindi ako basta-basta papayag na agrabyado ang anak ko, lalo't babae siya. Ibibili ko na lang ho siya ng hotdog. Patayo na si Rose para lang sana magawang lamnan ni Noah ang tiyan nito. Hindi mo gagawin yon. Nawawala ng kalmadong tono ng ama niya. Ayos na to, for sure, safe naman to. Dumukot ng kanin si Noah at kumurot sa pritong palaka. Tila nasarapan naman ito kahit ang weird pa rin para kay Noah. 2 oras na pahinga, pinagsimula na ito ng ama niya. Ngunit nakatitig lang si Noah sa palakol kasi hindi naman talaga nito alam kung paano iyon gamitin. Tatagain ba kita o magsisibak ka? Tay, bilyonaryo ho si Noah. Huwag naman ho sanang... Rose, manahimik ka lang dyan. Wala akong pakialam kung gaano kayaman ang lalaking to. Mananagot siya sa pambubuntis niya sa'yo. Patunayan mo sa akin na hindi lang panty ng anak ko ang kaya mong sibakin. Wika pa ng ama ni Rose bago iniwan si Noah na nagsisimula na. Sumuko ka na lang. Pwede ka nang umalis. Wika ni Rose sa among bilyonaryo. Mawawala din naman ang galit ni tatay. Sa ngayon, wala ka talagang magagawa sa galit niya. Dala ko ang apelyido naming Mendez. Hindi ko ipapahiya ang apelyido ng ama ko. Bahala na ko nung mangyari. Pero ikikip ko ang bata
dahil wala naman siyang kasalanan. Bibigyan ko siya ng magandang buhay, Rose. Masaya si Rose sa sinabi ni Noah dahil hindi nito itinatakwil ang dinadala niya. Sa tingin mo kay Rose ay tila nais mo na namang hubaran ng panty ang anak ko ah. Sigaw pa ng tatay ni Rose na nakatanaw na naman pala. Pagod si Noah. Ganito palang magsibak ng kahoy para lang siyang nakikipagdigmaan. Sa pakiramdam niya ngayon, mukhang magkakatarangkaso siya sa sakit ng katawan. Pawis na pawis siya, kaya naman ang t-shirt niyang inalis na lamang. Tumambad sa mata ni Rose ang matipuno niyang katawan. Dahil sa pawis, halos magmantika ang abs niya na wala naman sana siyang balak ipakita pero basang-basa na ang katawan niya. Si Rose ay agad na lumapit sa kanya, dala ang bimpo na kanina pa nito hawak. Maaari ka namang magpahinga, hindi naman kailangan magmadali. Bukas, pwede mo pa namang balikan ng mga yan. Paliwanag nito habang madahang pinupunasan ng kanyang pawis. Pasensya ka na sa tatay ko. Tradisyon na kasi ito sa amin eh. Lumang kaugalian na dapat magulang munang inuunang ligawan bago ang anak. At dahil sa mahigpit ang ama ko, inalalaban niya na dapat may managot sa akin. Isa kasi itong malaking kahihiyan sa baryo namin kapag kumalat na walang ama ang dinadala kong bata. Napabuntong hininga pa si Rose. Pasasaan ba't lalamig din ang ulo ni tatay. Hayaan mo't pipilitin kong paliwanagan siya na pagsuporta lang ang magagawa mo, Sir Noah. Noah na lang ang itawag mo sa akin. Hindi ka naman na nagtatrabaho sa amin. At yung mga sinasabi mo, wala yang talab sa tatay mo. Sa nakikita ko sa kanya. Pabayaan mo na lang na gawin ko to para sa bata. Hindi ako tatalikod sa obligasyon cause it's my fault. Sinamantala ko ang kahinaan mo. That's why I deserve this punishment. Mahal ka ng tatay mo, kaya siya matigas sa akin. Pumasok ka na sa loob, mainit dito. Utos pa niya kay Rose bago bumalik sa sinisibak. Pumasok ka na, huwag ka na makulit. Dagdag pa niya. Paniguradong tawag na ng tawag si Karen sa kanya dahil hindi nito alam na pinuntahan niya si Rose. Sa ngayon, ayaw na muna niyang ipaalam sa mga magulang niya hanggat hindi niya napapalambot ang ama ni Rose. Ayaw niyang ilayo sa kanyang bata kaya sa ngayon wala pa siyang magagawa. Manang Selma, ilang araw na siyang wala. Sigurado ka bang wala kang alam? Masama akong magalit at alam ninyo yan. May pagbabanta si Karen sa dalawang katulong na naiwan sa mansyon. Ma'am, may kailangan lang daw hugawin si Noah. Ngunit sa mata ni Joanne, hindi siya naniniwala. Panay tanggi ang matanda. Pero si Joanne, likot ng likot ang mata't siya'y iniiwasan. Ito na lamang ang hinarap niya. Tanggal ka kapag nagsinungaling ka sa akin. Banta niya ulit bago ito tinitigan. Nasaan si Noah? At bakit wala na dito ang bagong katulong na si Rose? What's going on here? Ma'am, kasi po, hiningi ni Sir ang address ni Rose. Hindi po namin alam kung anong dahilan. Pero si Rose, buntis po siya nang umalis dito. Nanlaki ang mata ni Manang Selma kay Joanne. Napakadaldal mo. Kung ano nung kwento ang ginagawa mo. Magagalit pa si Noah pag... Pinutol niya ang matanda. Manang Selma, para lang sa kaalaman mo ha. Mayordoma ka man dito o matagal ka man sa pamilya na to. Isa pa rin ang ibig sabihin nun. Wala kang karapatan na magdesisyon dahil katulong ka pa rin. Pagsupalpal niya sa matanda na hindi na nakaimik pa. Napairap siya bago muling tinanong si Joanne. Saan ang address? Bumiyahe si Karen nang maibigay ni Joanne ang address na katulong na si Rose na mukhang nilandi at pinagsamantalahan ang minamahal niyang si Noah. Bandang 8:00, kumakain na sila Rose at ang kanyang pamilya. Si Noah'y tahimik lang at tila iniindang maghapong pagsibak. Nabalian ka ba ng buto? Nasugat ka? Napasaan ka? Biglang tanong ng ama niya habang seryoso pa rin ang ekspresyon ng muka. Hindi naman ho. Hindi naman pala eh. Maganda ang ipinakita mo ngayon. Malakas ka marahil dahil sa pangangatawan mo. Ngunit madaling mapagod. Palibhasa ay panay aircon. Ngayon pa lang pwede kang umatras. Ipapakasal ko na lang ang anak ko sa masipag. Sanay sa hirap at mabait. Ang daming nang niligaw sa anak ko dito sa baryo namin. Hindi ko kailangan ng bilyonaryo dahil hindi pera ang mahalaga sa amin, kundi respeto at pamilya. Mabubuhay kami hindi man kami mayaman. Mahinahon ng ama ni Rosa ay pinapaliwanag nito, pero ramdam niyang kaseryosohan at pagmamahal ng kanyang tatay. Napasubo na ho ako eh. Itutuloy ko na ho ito para lang payagan ninyo kung maging ama sa anak ko. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Noah. Hindi ka napasubo na galawin mo ang anak ko. Parehas man ninyong ginusto.
Hindi pa rin ako papayag na matapos kuhanin ang anak ko, aabandonahin na lang basta. Managot ka sa kanilang dalawa, hindi sa isa lang. Naunawaan mo naman siguro ako. Pikot na ho yun, Tay. Bakit? Pinikot mo ba siya para sabihing pikot to? Ikaw ba ang gumapang sa kanya, nak? Sabihin mo sa akin at pakakawalan ko siya. Igagalang ko ang desisyon ninyo kung ikaw anak ko ang gumapang sa lalaking yan. Ngunit hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa'yo. Nanggilid ang luha ni Rose, samantalang si Noah, mababakas ang konsensya. Natigil lamang sila sa usapan nang may bumusina. Upang hindi maistorbo ang pagkain ng ama't ina niya, siya na lamang ang nagsabing titingin. Nakita niya si Karen na galit ang ekspresyon at tila mananabunot. Sinampal siya nito nang makalapit. Ginapang mo siguro si Noah, no? Buntis ka daw. Sabi na nga ba't may kalandian ka sa katawan at nasa loob ang kulo mong impakta ka? Impit na napaiyak si Rose. Mabilis na lumabas sila Noah at agad na inawat si Karen. Enough! Karen, what are you doing to Rose? Dahil nagpabuntis siya sa'yo. Dinuro nito si Rose. Alisin mo ang nakaduro mong daliri sa anak ko dahil baka pagsisihan mong tumapak ka sa teritoryo ko. Banta ng ama ni Rose. Sino ang babaeng yan? Hoy, matandang hukluban. Bakit mo ba sinisira ang buhay mo sa mahirap na babaeng yan? Pera lang ang habol nila sa'yo. Galit na galit ang ama ni Rose. Si Noah tiyak na mas mahihirapan. Hindi pa nga niya nakukuha ang loob nito, may umiksena pa na mas lalo lang maglalayo sa kanya sa anak niya. Nakuyom ni Noah ang kamao niya dahil sobra na si Karen. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan na siya ni Rose. Matapang nitong hinarap si Karen kahit nanggigilid ang luha nito. Ma'am, sobra naman ho ang panglalait ninyo sa akin at sa pamilya ko. Umalis nga ho ako nang hindi sinasabi kay Noah na buntis ako. Siya ho ang humabol dito. Wala naman akong sinabing maging ama siya sa dinadala ko. Pero sana nga, alam mo ang totoo. Noah, di ba? Baling pa nito sa kanya. Si Noah ang makakapagpaliwanag sa'yo. Kaya sana ho, umalis ka na kung wala ka namang sasabihing maganda. Isama mo na siya. Dahil kahit kailan, hindi humukang pera ang pamilya ko. Rose, tawag niya pero umiling ito. Ayaw kong pinagbibintangan kami sa bagay na alam mong hindi ko naman ginawa. At mas lalong ayaw kong inuinsulto ang pamilya ko. Tay, halina ho sa loob. Ayan nito sa ama't ina. Tay, pakiusap. Pabayaan na ho ninyo sila. Ayoko hong palalain pa to. Pumasok na sa loob si Rose at ang ina. Ngunit naiwan ng ama nito. Hindi pa nagsisimula na, bigo na agad. Sige, para sa anak ko. Alang-alang na lang sa apo ko't anak ko. Lumayas ka na. Isama mo ang babaeng impokrita na yan dahil baka makalimot ako, makagawa pa ako ng hindi maganda. Matalimang tabas ng dila mo, iha. Ingatan mo ang pananalita mo dahil hindi lahat ng tao kasing bait ng anak ko. Ayoko nang makitang pagmumukha mo sa lugar na ito. Nasasaktan ang ekspresyon ng tatay ni Rose. Hindi niya kailangan ng pera mo't mas lalong hindi niya kailangan ng lalaki para mabuhay silang mag-ina. Nandito kaming pamilya niya. Dahil kahit anong mangyari, hindi ko itatakwil ang anak ko. Hindi ho ako aalis. Paninindigan ko ho ang sinimulan ko. Pakiusap, bigyan ho ninyo ako ng pagkakataon. Nakatitig sa kanya ang ama ni Rose. Akala mo ba hindi ko napapansin na nasasaktan ang anak ko? Pinapamukha mo sa kanya na ang bata lang ang mahalaga matapos ang ginawa ninyo. Hindi ko man lang narinig mula sa iyo na pinurit inalala mo ang anak ko. Bakit mo ba siya inuto? Kung wala ka naman palang pakialam sa kanya. Napayuko si Noah. Excuse me lang ho. Hindi si Noah ang umuto sa anak mo, kundi biktima lang din si Noah. Why don't you ask her? Para naman hindi kung ano-anong sinasabi mo dyan, you old man. Karen, pag hindi ka tumigil, masasaktan kita. Banta ni Noah na nakapagpatigil sa dalaga. Hinarap niya muli ang matanda. The truth is, ako ho ang may kasalanan. Lasing ako at si Rose na bagong pasok lang sa amin ang napagbalingan ko ng init na nararamdaman ko.
I'm sorry. Patawad po. Nandito ko para sana suportahan lang ang anak ko. Ngunit para akong kinakain ng konsensya sa tuwing tinitignan niya ako. Gagawin ko ho ang tama. Gagawin kong makakaya ko para makuha ang tiwala ninyo. At payagan akong maging ama sa anak ko. Hindi makapaniwala ang ama ni Rose sa kanyang isiniwalat, pati si Karen. Pumapayag na akong maging ama ka sa apo ko. Ngunit maaari bang umalis ka na? Pag-usapan na lang natin sa cellphone ang ibang detalye. Makakaalis ka na kung yun lang naman palang habol mo sa anak ko. Sige na, umalis na kayo. Mahinahon na ang ama ni Rose na tila may nagbabadyang luha. Pero, pinutol siya nito. Sige na, wala ka nang dapat alalahanin. Hindi namin nilalayo ang bata sa'yo. Walang kasal na magaganap at mas lalong wala ka nang kailangang gawin para makuha ang pagpayag ko. Pumasok na ito sa loob at isinarado ang pinto. Let's go home. Doon na lang natin to pag-usapan. Hinawakan siya ni Karen sa braso, ngunit tinabig niya iyon. Oo nga't nakuha niyang pagpayag nito, pero tila parang kulang, na para bang ang bigat sa loob niyang nangyari. Yun lang naman ang gusto niya eh. Sumakay si Noah sa kotse na dala niya. Hindi siya sumabay kay Karen kahit pa may driver ito. Habang nasa biyahe, wala siyang ibang iniisip kundi ang mukha ni Rose na talaga namang dismayado sa kanya. Dumiretso siya sa mansyon. Pagod siya at puyat sa biyahe. Si Manang Selma ang unang sumalubong sa kanya at labis ang pag-aalala nito. Noah, 2 araw kang wala. Pati ang ama't ina mo hindi ka matawagan. Si Rose, buntis siya at ako ang ama. Manang nagalaw ko ho si Rose. Hindi siya nabuntis ng ibang lalaki. Itigil na ho ang chismis tungkol sa kanya na nasa lisihan ng iba dahil hindi yun ang totoo. Walang ganang paliwanag niya na nakapagpagulat sa mayordoma. Napakabait ng batang yun. Hindi siya nakakibo. Sino hong nagsabi kay Karen ng address nila Rose? Napatingin si Manang Selma kay Joanne. Hindi man magsalita, alam niyang ito ang nagsiwalat. Pwede ka na mag-impake. Tanggal ka na. Walang emosyong sabi pa niya bago iniwan ng mga ito. Ngunit sa hagdan pa lang, may naalala ulit siya kaya hinabol niya si Manang. Si Karen, hindi na siya welcome dito. Walang sino man ang maaaring magpapasok sa kanya. Bilin niya bago umakyat. Sa silid, napahiga siya sa malambot at malaki niyang kama. Malayong malayo sa papag na hinihigaan niya na halos makapagpasakit ng likod niya. Ngunit tila hindi na siya komportabling humiga dito. Napatitig siya sa kisame. Bakit hindi ako masaya? Tanong niya sa sarili habang iniisip ang sagot na hindi niya mahanap sa ngayon. Tahimik lang si Rose simula pa kagabi. Niwala na rin siyang narinig na sermon mula sa ama niya kahit pa alam nito ang totoo. Hindi na rin ito binanggit kung ano ba ang mangyayari o kung ipapakasal ba talaga siya nito sa iba para matakpan ang kahihiyan na naidulot niya sa pamilya. Ate, sabi ni Mama masama daw sa iyong nalilipasan ng gutom. Si Tatay, ipinag-uwi ka ng nabili niyang isda na paborito mo daw. Napabuntong hininga si Rose sa sinabi ng nakababatang kapatid. Nahihiya akong lumabas. Parang wala naman na akong ihaharap pa sa kanila. Dito na lang muna ako. Lalabas na lang ako pag tulog sila Tatay. Paliwanag niya na ikinalungkot nito. Hindi mo kailangang mag-alala sa ate. Maayos naman ako. Sabi ni Tatay mukhang nasasaktan ka daw kasi pinalis niya yung bilyonaryo. Umiiyak si Tatay kay Mama kanina. At naririnig ko sila na pinag-uusapan ng apo nila. Napaluha si Rose. Hindi naman ako naghalit kay Tatay. Pumayag naman siya na maging ama si Noah sa dinadala ko. Yun lang naman talagang dahilan ni Noah. Kaya siya pumunta dito. Walang kasalanan si Tatay. Pakisabi naman na huwag niyang sisihin ang sarili niya. Sa ngayon kailangan ko lang ipasok sa isipan ko ang mga naganap. Ilang araw lang magiging maayos na din ako. Napatango naman ito at umalis na sa silid niya. Nahiga siya't muling bumalik ang alaala ng init na pinagsaluhan nila ni Noah. Nakakahiya man aminin dahil hindi naman dapat niya ito iniisip pero hindi kasi niya maiwasan. Hinimas ni Rose ang tiyan niya. Sana paglaki mo, maunawaan mo si Papa mo kung bakit hindi natin siya makakasama. Napakabigat, lalo na at ang tingin sa kanya ni Karen ay kerengkeng na babae. Malamang pati ang parents ni Noah, yun din ang iniisip. Malaki na lang talaga pasalamat niya dahil may mapagmahal siyang mga magulang.
Nauunawaan rin niya ang kanyang amang napaka-istrikto sa kanilang magkakapatid. Mahal sila ng tatay niya. At sobrang saya niya dahil may tatay siya na handa siyang ipaglaban hanggang sa kamatayan. Maagang gumising si Rose para tumulong sa inang nagluluto ng almusal. Ngunit nang makita siya nito, agad itong nagtimpla ng gatas para sa kanya. Napakaaga mong gumising. Wala ka namang gagawin, anak. Sanay naman na akong maagang gumising, mama. Si tatay mo, ikukuha ka daw ng mangga mamaya at baka nais mo dahil kasalukuyan kang naglilihi. Si tatay ho ba gising na? Tumango ang ina niya bago itinuro ang labas. Nakangiti niyang dinampot ang tasa na may gatas bago lumabas para puntahan ang kanyang ama. Tay, magandang umaga ho. Bati niya pero hindi nakatingin sa kanyang ama. Bakit ang aga mo? Tay, maaari ho bang kalimutan na natin ang nangyari? Sana ho, mag-focus na lang tayo sa pagpapalaki sa apo ninyo. Si Noah ho. Si Noah, may gusto ka sa kanya, tama ba? Nakikita ko sa mga mata mo na nasasaktan ka. Pero hindi ka makaamin kasi alam mong hindi naman talaga ikaw ang hinabol niya. Bakit ba ang galing mambasa ng ama niya? Mahirap lang ho ang pamilya natin. Hindi po bagay sa kanila na mayaman at magagawa ang mga naisin. Nais ho niya na bigyan ng magandang buhay ang bata at wala naman hong problema sa plano niyang yun. Sa tingin ko, magiging mabuting ama naman po siya. At ako ho, masaya naman para sa kanya. Hindi naman ho dahil may nangyari at nabuo, ipipilit na sa kanya. Hindi ko ho ipipilit ang sarili ko, tay. Opo, gusto ko siya. Sa isang buwan na pamamalagi ko sa kanila, may nabuong paghanga pero alam kong hanggang doon lang ho yun. Paano kung bumalik siya? Hindi na para sa dinadala mo lang kundi para sa iyo na. Tay, palabiro ka na rin talaga. Para sa anak lang, pero kung para sa iyo ibang usapan na yun. Wika pa ng ama niya bago siya tinignan. Gumala-gala ka at huwag kang magmukmok. Ganyan talaga ang buhay, ngunit hindi ibig sabihin ay hihinto ka na. Niyakap ni Rose ang kanyang tatay. Salamat, tay. Samantalang si Noah naman nakapagpahinga na. Tinanghali na siya ng gising. Bumaba siya upang alamin ang niluto ni Manang Selma at para na rin malaman kung umalis na si Joanne. Nakita niya si Manang sa kusina. Manang, may nailuto na ho ba? Oo, tapos na. Si Joanne nga pala nakaalis na siya. Ipinahatid ko na lamang sa hardinero kasi madami ding dala. Napatango si Noah bago na upo. Napatitig siya sa mga hinain ni Manang na masasarap pero pag tinitignan niya ito, parang hindi ito masarap. At nang tikman niya na, halos hindi niya malasahan kaya ang ending, nawalan lang siya ng gana. Nakikita kong malungkot ka. Bakit nga ba, iho? I don't know, Manang Selma. Pumayag naman ang tatay ni Rose pero parang kulang pa rin. Sinasabi ng utak ko na bumalik ako doon. Marahil mahalaga naman talaga si Rose para sa'yo. Bakit hindi ka bumalik? Bakit hindi mo hayaan ang sarili mo kung naging komportable ka na pala kay Rose? Ayaw sa akin ng pamilya niya, Manang. Abay, bakit hindi mo ipaglaban? Mas matindi pa ang kaugalian noon kung alam mo lang. Hindi mo nga maaaring hawakan ng babae noon. Noah, kung nagdadalawang isip ka at nangungulila ka sa babaeng yun, ba't hindi mo sundin ang nilalaman ng isipan mo? Hindi ho ako nataga nung una pero baka ho sa pagbalik ko mataga na talaga ako. Bakit hindi mo hayaan? Kung iyon ba ang paraan para makita nilang tapat ka sa layunin mo? Mahiwaga ang pag-ibig. Hindi mo namamalayan pero nararamdaman mo naman. At sa tingin ko, si Rose ay talaga namang nakakuha sa atensyon mo kaya mo siya nagalaw. Siya na rin naman ay ganoon din. Dahil unang-una, hindi ka niya hahayaan o talagang sapilitan siyang gagawa ng paraan para lang makawala sa'yo. Ngunit ng gabing yon, naging kampante ang mga puso ninyo. Wala nang pinalampas na oras si Noah. Agad siyang nag-impakit umalis upang balikan ang kulang na alam niyang pupuno sa kanya. At kahit ilang kahoy pang sibakin niya, hindi na siya magrereklamo. Noah! Tay, napakamot pa siya sa batok nang makita siya nito. Pasensya na ho. Kadarating ko lang pero handa naman ho ako. Nasaan na ho ang mga sisibakin ko pa? Tay!
Narinig ni Rose ang malakas na sigaw ng bunso niyang kapatid kasabay ang pagtunog ng boga. Dali-dali silang lumabas ng isa pa niyang kapatid kasama ang kanilang ina na nataranta dahil akala nila may kaaway na ang ama. Ngunit natulala sila nang makita si Noah na binuboga ng ama habang hinahabol. Natawa ng lihim ang ina niya at ang isa pang kapatid habang si Rose mariing napapikit. Bakit naman kasi bumalik ito? Naghanda na ho ako kahit ilang kahoy pa. Malakas na sigaw ni Noah habang tumatakbo. Paikot-ikot lang naman. Rose! Rose, help me! Natigilan ito nang lumakad siya palapit sa kanyang ama. Tay, tama na ho. Hingal na tumigil ang kanyang ama. Nais ko lamang turuan ng leksyon ng lalaking to. Napatingin si Rose kay Noah. Ayos lang ho. Ako na pong bahala, tay. Subukan ko na lang pong kausapin. Ma, pakisamahan na muna ho si tatay sa loob. Sunod na lang po ako. Mahinahong pakiusap niya na sinunod naman ng mga ito. Pagpasok ng mga ito sa loob, hinarap niya naman si Noah na mukhang na-trauma ang ekspresyon dahil sa boga. Pasensya ka na kay tatay. Mabait naman siya. Sa ngayon kasi, kumukulo pa ang dugo niya dahil sa ginawang pagsugod ni Ma'am Karen sa amin. Oo nga, tingin ko din mabait talaga siya pagtulog. Sang-ayon ni Noah na may halong pagbibiro. About Karen and Joanne, pinaalis ko na si Joanne. Si Karen naman, tinapat ko na siya at binawal sa mansyon. Napatango-tango si Rose. Bakit pala nandito ka? Para makasama ang mag-ina ko. Dala ko na pala ang mga gamit ko. Tsaka nagdala ko ng makapal na panapin para sa papag mo. Pero bukas na bukas, ibibili kita ng foam para hindi sumasakit ang likod mo. Dire-diretso nitong sabi bago isa-isang binaba ang mga gamit mula sa kotse. Rose, sabihin mo mga kailangan mo bukas para mabili ko na rin at ikaw na mamili. Noah, hindi mo naman kailangan gawin yun. Maayos na ako dito. Sabi nga pala ni tatay, ipapaliwanag na lang niya sa iyo mga kailangan para sa hanggat maaga daw handa. Sa bata naman, kung makailang buwan na siya, pwede mo na siyang mahiram-hiram. Ipaliwanag mo na lang din sa magulang mo. Pinutol siya ni Noah sa kanyang pinapaliwanag. Dito na ako. Ikaw at ako magkasama nating palalakihin ang anak natin. Ngumiti ito bago pinisil ang kanyang pisngi. Don't think too much, okay? Napakunot ang noo ni Rose. Bakit kasama ka? Bakit kasama ka? Ibig bang sabihin dito ka na rin kasama ko? Bakit? Nagugulo ang isip ni Rose. Hindi pwede. May trabaho ka sa Manila at doon ang buhay mo. Hindi ko naman ipagdadamot si baby eh. Pinilit ni Rose na panatilihin ang ekspresyon niyang kalmado. Pwede bang magtiwala ka sa akin? Ngunit iniwas ni Rose ang tingin niya. Noah, kung masasabihan na naman kaming mukhang pera, pwedeng wag na lang. At ang tiwala kasi hindi naman yan basta binibigay. Hindi ako maarte pero pinoprotektahan ko lang din ang sarili ko mula sa mga taong pwedeng makapanakit sa akin. Paliwanag niya na ikinatango nito. I understand. That's why I'll do everything para makuha ang tiwala ninyo. Iba na this time, Rose. Believe me or not, may nagbago na dahil may taong nagpaunawa sa akin ng mga dapat kong gawin. Mahirap kuhanin ang tiwala ng tatay ko. Wala akong magagawa para makatulong sa'yo. Tumalikod na si Rose at lumakad na pabalik sa bahay pero narinig pa niya nang magsalita si Noah. Yeah, it's fine. Sunod na ako dyan. Labas ko lang ang mga gamit ko. Hindi na siya lumingon pa. Sa loob ng bahay nila, nakatingin sa kanyang pamilya niya. Hinihintay yata ang kanyang sasabihin. Dito na raw muna siya. Hibang na ba talaga ang lalaki na yon? Nakawala na, bumalik pa. Naiiling ang kanyang ama. Pwes, tignan ko ang tatag niya. Sinulyapan ng ama niya ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Tabi na muna kayo. Sa malapit sa kwarto natin siya dapat magkwarto dahil baka masalisihan ang atin ninyo. Tay, hindi naman ho ako basta nalang bubukaka. Pinoprotektahan ko naman ho ang puso ko. Depensa niya sa ama na iba na naman ang tumatakbo sa isipan. Si tatay talaga. Naiiling pa siya. Dito ang magiging silid mo. Walang maarte sa pamilyang to kaya sana makisama ka. Mayaman ka? Pwede ka namang umuwi na ngayon pa lang kung ayaw mo sa silid mo. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong buhay. Pero kung anumang pakay mo ngayon sa pagbalik mo, unang-una kong requirements ay dapat na makasanayan ng buhay dito sa probinsya upang kahit saan mapadpad, hindi ka mangangapa. Nauunawaan ko po, tay. Tinaasan siya ng kilay ng ama ni Rose. Hindi pa kita tinatanggap.
Huwag mo akong matawag-tawag na tatay. Noted po, sir. Bago ito lumabas sa silid, may binilin pa ito. Tabi lang namin ang silid mo at malakas ang pakiramdam ko. Kaya huwag kang magkakamaling sumalisi. Hindi ko ho yun gagawin. Pangako ni Noah bago ito hinatid ng tingin palabas. Napaupo siya sa papag nang siya na lamang ang maiwan. Matigas ang papag pero ang komportable sa kanyang pakiramdam. Nawala yung bigat na nadala niya sa mansyon. Napangiti siya bago sinariwa ang maamong mukha ni Rose. Hindi agad nakatulog si Noah at pagtilaok ng manok, nagising siya bandang 8:00. Lumabas na siya at inabutang naghahanda pa lang ng almusal ang mga ito. Ikaw, mag-almusal ka na't isasama kita sa bukid. Napatango siya sa sinabi ng ama ni Rose. Sabay sila nitong umalis nang makapag-almusal na. Nakatingin ang mga tao sa kanya habang nakasunod lang sa ama ni Rose. Sa maisan sila pumunta. Anihan at makikiani raw sila. Siya na ba ang magulang mo kay Rose? Abay, napakagwapo naman yan. Parang galing sa mayamang pamilya dahil napakakinis ng balat. Biro pa ng kakilala ni Betong. Si Betong ang ama ni Rose. Hindi ito kumibo kaya siya na agad ang sumagot. Opo, manugang niya ho ako. Aba, mukhang may kasalanan na namang magaganap niyan sa baryo natin. Nako, mahirap maging biyanan niyang si Betong. Istrikto yan at wag na wag mong lolokohin si Rose. At saka si Betong, gusto niya na'y masipag. Sa itsura mo'y para ka lang malamya, Totoy. Nagulat si Noah nang sigawan ito ng ama ni Rose. Hindi ka mananahimik? Ipapakain ko ang mais sa'yo eh. Trabaho unahin mo imbis na punakan ng puna sa manugang ko. Napatitig siya sa ama ni Rose dahil hindi siya makapaniwala. Tama bang narinig niya? Manugang? Si Betong, natatawa siya habang pinagmamasdan ng seryosong si Noah na namimitas ng mais. Napakabagal nito pero determinado ito kaya napapangiti na lang siya ng lihim. Nilapitan niya ito dahil break time na. Toy, awat na. Mamaya na ulit ang pamimitas. Wika niya kaya ito'y napatigil. Sumunod dito sa kanya. Inabot niya ang saging na nilaga at kape kay Noah. Ganito ang merienda dito. Alauna ang balik natin sa pamimitas. Pwedeng umidlip muna. Sambit pa ni Betong. Napatango-tango naman ito. Nakita niya si Toto na nakiani din pala. Toto, kamusta naman ang sinasaka ng ama mo? Hindi mapigilang itanong ni Betong. Si Toto ay binata at talaga namang napakagisig na bata. Noon pa man, akala niya ito ang mapupusuan ng anak niyang si Rose. Malapit naman kasi si Toto kay Rose at akala niya ito'y nanliligaw. Ngunit nagpa siya ang anak niya na lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Huli na para kay Toto at Rose dahil may Noah na sa buhay ng anak niya. Manong Betong, mano ho? Pinagmano niya ito. Si ama ho'y maayos naman ang sinasaka. Malulusog ang palay. Maganda pala. Hindi kita napansin kanina na nakipag-anihan ka rin pala. Si Noah'y nakuha ang atensyon dahil mukhang malapit si Toto sa matanda. Simple lang ang lalaki, talagang laki sa probinsya. Para siyang na-insecure kahit siya naman itong bilyonaryo. Dagdag puntos kasi iyon kay Tatay Betong niya. Napairap siya bago iwinaksi ang tingin sa dalawa. Si Roso, kamusta naman? Balita ko ho, nakauwi na siya. Dahil sa sinabi nito, muling napabaling si Noah sa direksyon ng dalawa na hindi naman kasi kalayuan. Ilang hakbang lang ang dalawa sa pwesto niya. Kaya talagang rinig na rinig niya ang usapan. Maayos naman. Buntis na si Rose. Nakakatuwang at may inaasahan na kaming apo. Nakapag-asawa na ho pala si Rose. Naunahan pa ako. Napakamot pa ito sa batok. Hindi pa naman. Hindi pa siya kasal, bale. Wala pang pag-uusap sa kasal. Nakafocus kasi kami sa apo namin. Ito nga pala si Noah. Pakilala ni Tatay Betong nang lumapit ang dalawa sa kanya. Siya ang ama ng dinadala ni Rose. Noah, si Toto nga pala. Nakipagkamay naman siya. Natagalan pa ang kwentuhan ng dalawa. Nawala siya sa focus dahil hindi na napaghiwalay ang dalawa kahit namimitas na ulit sila ng mais. Napalayo na nga ang dalawa sa kanya dahil mabibilis kumilos habang ang katukayo ni Tatay Betong na umaasar sa kanya kanina ay biglang sumulpot. Si Toto pa rin talaga ang gusto ni Betong, ano? Napakunot ang noo ni Noah. Ho, sa tingin ko po, malapit talaga si Toto kay Tatay Betong. Oo naman, dati pa gusto ni Betong si Toto. Si Rose at Toto,
Parang love team yan dati. Umalis lang si Rose at nakilala ka. Ngunit kundi umalis si Rose ay malamang si Toto ang naging nobyo niya. Nakuyom ni Noah ang kamao niya. Ibinuhos niya ang inis sa mga mais. Dahil hindi naman kalakihan ng inanihan nila, natapos naman ito sa maghapon. Bilang natuwa ngang nagpaani, bumili ito ng alak. Gin bilog na walang timpla-timpla o kahit tubig man lang. Uuwi na kayo? Betong naman, huwag ka namang pumatay sa saya. Sumalo na muna kayo sa amin. Makibanding ba? Itong manugang mo, susuruin na muna namin. Pigil nito sa kanila na gumagayak na sana. Ngayon lang siya makakasabay sa amin. Hindi naman araw-araw to. Napatango naman ng matanda bago sumenyas na maupo siya. Isang bote lang kami para naman hindi ka mapahiya sa pag-alok mo. Ayun ang gusto ko sa'yo, paring Betong. Tahimik lang si Noah. Ngunit nagtataka siya dahil walang baso na pagsasalina ng gin. Nagulat na lamang siya nang tumungga na ang pari ni Betong. Hindi makapaniwala si Noah. Umiinom naman siya pero grabe naman ito dahil para nalang tubig ang gin. Naparami ng inom si Noah. Nagtatawanan ng mga ito liban sa ama ni Rose. Namumula na siya at nahihilo na rin. Hindi na kasi gin bilog iniinom kundi 4 kantos. Napailing-iling siya bago nagpaalam ng magalang dahil nahihiya na siya sa ama ni Rose. Ngunit muntik pa siyang masubsob na alalayan lang siya ni Betong. Natanaw ni Rose na inaalalayan ng ama niya si Noah. Sa namumula nitong muka, alam niya itong lasing. Lumapit siya sa dalawa pero hindi siya umimik dahil nagsalita ang kanyang ama. Bakit ka naglasing? Sabi ko isang bote lang. Nakatingin lang si Rose sa ama niya at kay Noah. Tay, kasi sabi mo dati mo pa gusto si Toto para kay Rose. Bakit nagsiselos ka? Oho, kasi mas gusto mo siya. Dapat ako lang, di ba tay? Sabi mo manugang mo ko eh. Napakunot ang noo ni Rose sa ama na napabuntong hininga. Ikaw na nga ang nakadali sa anak ko eh, nagsiselos ka pa. Bakit sa tingin mo may magagawa si Toto? Paano kung siya rin ho ang gusto ni Rose? Siya ho ang gusto ninyo. Paano naman ako? Dahil sa hilo, napaupo si Noah. Inalalayan niya agad ito. Lasing lang ho siya. Pabayaan na ho muna natin, tay. Wika niya na ikinailing-iling ng kanyang ama. Hindi na ho sana kasi ninyo hinayaan kahit isang bote lang. Hindi ho baso-baso ang inom dito, tay. Napasarap ang inom. Nagsiselos pala kay Toto. Sige na, ipasok mo na yan at asikasuhin muna. Bili ng ama bago sana papasok na sa loob nang magbilin ulit ito. Rose, lasing yan, baka naman. Hindi ho, tay. Mabilis niyang tugon ng may paninindigan bago inakay na si Noah. Pinahiga niya ito sa papag. Pansin niya na matigas ang papag at baka ito'y nahihirapan. Ikaw na ang gumamit ng binigay mong makapal na pansapin. Mas kailangan mo yun. No, mas kailangan mo yun at ni baby. Ayaw ni tatay na gumastos ako kasi. Pinapadali ko lang daw lahat. Gusto niyang maranasan ko to. Hindi ako susuko. Bigla itong sumuka. Sorry, hindi ko na napigilang ilabas. Hindi siya kumibo. Inalis niya ang damit nito dahil nalagyan ito ng suka. Nilinis na rin muna niya ang natira pa bago lumabas para kumuha na rin ng maligamgam pamunas kay Noah upang ito'y mahimasmasan. Nakatambad sa kanya ang matipuno nitong katawan, lalong-lalo na ang abs nitong bukol-bukol. Napapaiwas na lang talaga ng tingin si Rose. Alam mo ba, sinabihan ako ni Tatay Betong na manugang niya ako, kaya sobrang saya ko. Parang batang nagkukwento ang lasing na bilyonaryo. Natatawa na lang tuloy si Rose ng lihim. Masipag at mabait si Toto, pero mas malaki naman ang... Ilalabas sana na ito ang tagong sandata nito ng kanyang pigilan. Matulog ka na nga. Iniwan niya ito dahil baka ano pang gawin nito. Matatagalang ito ng ama niya kapag nahuli. Inuunawa na lang niya dahil lasing si Noah. Masakit ang ulo ni Noah nang magising, ngunit alam niya na si Rose ang nag-alaga sa kanya. Kaya naman ang ngiti sa labi niya kahit kagigising lang niya ay nanatili. Di naman ni Noah ang malambing na boses at maamong mukha ni Rose. Napakasaya sa pakiramdam na nakabalik na nga talaga siya. Bumangon na siya at dumiretso sa kusina. Inabutan niyang nagluluto ng almusal ang ina ni Rose. Magandang umaga po, ma'am. Bati niya. At dahil ayaw naman niyang makagalitan siya gaya ni Tatay Betong, ay ma'am na lang munang itatawag niya dito. Natawa naman ito. Mama na lang. Ikaw naman ang ama ng aming apo kaya masanay ka na. Si Rose nga pala,
pumunta sa kubo para pasyalan ng mga gulay. Si Betong naman, hindi ka na muna isinama dahil alam niyang may hangover ka pa. Paliwanag nito na ikinatango lamang ni Noah. Paluto na itong sabaw na ginawa ko para sa'yo. Sambit pa nito kaya napangiti na lamang siya. Pinag-almusal muna siya nito at pagkatapos siya'y nag-shower. Pupuntahan niya si Rose sa kubo. Ipinaalam niya ito sa ina nito upang hindi ito magtaka kung bakit wala siya sa bahay. Pumayag naman ito, maganda na rin daw para siya'y makapasyal. Habang binabaybay ang papunta sa kubo na itinuro ng ina ni Rose, ay nasalubong naman niya si Rose pero si Toto ang kasama. Nakuyom ni Noah ang kamao niya bago mabilis na lumapit kay Rose. Papunta pa lang ako sa'yo. Bakas ang inis sa tono niya at sa ekspresyon na kanyang ipinakita. Pauwi na rin naman ako. Si Toto, sinamahan naman niya ako manguha ng mga gulay. Wika pa ni Rose bago itinuro ang basket na hawak ni Toto. Bakit hindi na lang akong isinama mo? Bakit? May problema ba kung ako ang kasama niya? Hindi mo naman kailangan magselos kasi magkaibigan lang kami ni Rose. Paliwanag ni Toto. Hinawakan ni Noah ang kamay ni Rose bago inagaw ang basket kay Toto. Gusto kong makita ang kubo. Pwede mo ba akong dalhin doon? At saka may sasabihin din sana ako. Napatango naman si Rose. Toto, salamat sa pagsama sa akin. Mauna na muna kami. Paalam pa nito bago nagpatianod sa kanya. Noah, bakit mo naman kinainisan si Toto? Baling pa nito sa kanya nang makalayo sila. Mabait siya at isa siyang... Basta ayoko na kasama mo siya. Sana naman makinig ka sa akin, Rose. Seryoso siyang tinitigan ni Rose nang kalasin nito ang kamay niya. Noah, baka lang nakakalimot ka na bata lang ang habol mo sa akin. Mariin siyang napapikit. Pwedeng sa kubo na lang natin to pag-usapan. Pigil ni Noah na makipagtalo. Tumigil naman ito, pinagbigyan ng hiling niya. Nakarating sila sa kubo na maliit lang. Liskob naman at presko. May papag din, may ilang mga gamit dahil dito daw paminsan-minsan natutulog ang ama niya kapag may binabantay ang mga tanim. Sige na, sabihin mo nang sasabihin mo. Gusto ko nang umuwi, Noah. Basag ni Rosa na mayaning kitahimikan sa pagitan nila habang nakaupo lang. Iniisip mo pa rin ba na dahil lang sa bata kaya ako bumalik? Bakit? May iba pa bang dahilan? Hindi kasi malinaw, Noah. Pinaparamdam ko naman Manhid ka ba? Tanong din niya na talaga namang ayaw magpatalo. Maingat lang pero hindi manhid. Ayoko masaktan ang puso ko. At alam mo naman na nais kong magsimula muli, di ba? Sa tulong ng pamilya ko, makakapagsimula ulit ako. Paano naman ako? Wala na bang pag-asa para sa akin? Rose, pansinin mo naman ako. Gustong-gusto kong makapasok sa puso mo. Handa na akong panindigan to. Napaiwas ng tingin si Rose. Wala akong maramdamang saya nang makauwi ako. Ikaw ang hinahanap-hanap ko. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Tanong din niya. Bakit may mali ba sa'yo? Hindi ka nga hinusgahan ng pamilya mo. Ikaw naman humusga sa sarili mo. Rose, pwede bang subukan natin? Huwag nating hayaan na lumaki ang bata na walang buo at masayang pamilya. Sana, hayaan natin ang ating sarili kung saan ba ito patungo. Hinaplos niya ang mukha ni Rose. Napangiti ito na naluluha pa. Sigurado ka na ba? Gusto mo talagang subukan natin? Panigurado ni Rose sa kanya. Ngunit imbis na sumagot, siniil niya lang ito ng halik at ang halik ay lumalim pa. Hanggang sa namalaya na lang nila, nakapwa na sila walang saplot. Sa kubong ito, muling naganap ang kanilang pag-iisa. Walang alinlangan na makikita sa mata ng bawat isa. Buong puso nilang ibinigay ang kanilang sarili. Hingal si Noah dahil sa bilis ng kanyang galaw. Ngunit kahit ganoon, maingat pa rin siya. Naging tulay pa ang kubo para sa pagbubukas ng kanilang damdamin para sa isa't isa. Epektibo din pala ang pagsiselos dahil dito niya nalaman na dapat niyang ipaglaban si Rose. Rose! Nanlaki ang mata nila pareho nang marinig ang boses ng ama. Agad na isinuot ni Noah ang mga saplot niya at ganoon din naman si Rose. Rose! Nasalubong ko si Toto. Sabi niya pumunta ka dito kasama si Noah. Nandyan pa ba siya? Tay, sandali lang. Naputol ni Rose ang sinasabi nang imbis na dumaan siya sa bintana ay sa pinto kung saan kumakatok ang ama ni Rose siya lumabas. Tay, mano ho? Nanginginig ang tuhod ni Noah. Wala itong sinabi. Nakatitig lang muna ito sa kanilang dalawa. Si Rose ay agad na humarap sa ama.
Tay, si Noah ho. Pinag-usapan lang namin na dapat naming subukan na... Rose, lalaki din ako. Hindi mo ko maluloko. Tumalikod ito at tila may kinuha sa dingding. Napaawang ang labi niya nang kinuha nito ang nakasuksok na itak. Tumakbo ka na at humanap ka ng magkakasal sa inyo. Mahinahon nitong utos. Tay, kalma lang ho. Pinapalamig pa niya ang ulo nito pero bigla nitong tinaga ang upuan. Oras na wala kang nadalang magulang para makipag-usap sa akin tungkol sa kasal. Sinasabi ko sa Noah, tatadtadin kita ng pinong-pino. Wala kang kawala dahil ikakasal ka sa anak ko. Wala akong pakialam kahit anong relasyong namamagitan sa inyo. Tay, I love you. Sige tay, ipakasal mo ko kay Rose. Masayang sigaw ni Noah habang tumatakbo. Lintik kang bata ka. Ramon, wala ka na magagawa. Gumawa na ng pamilya ang anak mo. Ibig sabihin handa na siya. Sige nak, uwi na kami. Flight na namin mamaya at dyan na diretso namin. Natutuwa naman ako sa ibinalita mo. Napakabilis mo, para kang si daddy mo. Natatawa pa ang ina ni Noah habang kausap niya ito sa cellphone through video call. Paano kung hindi pa handa ang mukong na yan? Hindi na nahiya sa pamilya ng nabuntis niya. Bakit inuna mo yun imbis na ipakilala sa amin? Ikaw akala mo makukuha mo ang lahat. Pasalamat ka't hindi ka dinimanda ng pamilya niya. Pinagagalitan pa rin siya ng kanyang ama dahil sa mga naging kwento at paliwanag niya. Dad, hinabol naman ho ako ng itak. But to be honest, worth it po talaga ang pag-stay ko dito. Hindi ko magawang ipaliwanag sa inyo ngayon. Pero ang dami kong napulot na aral sa pag-stay kila Rose. Napakabait po ng pamilya niya. Ganito pala ang pakiramdam, Dad. Malayo sa ingay, sa lungkot at frustrations. Napaismik pa si Noah. Natutunan kong paano magpahalaga dahil sa tatay ni Rose. Naranasan kong paghirapan ng isang bagay na ni minsan hindi ninyo na iparanas sa akin. At sobrang sarap po sa pakiramdam. Wala akong pinagsisisihan, Dad. Gago ako kasi ngayon ko lang napagtanto na pag-ibig na pala yun. Lumamlamang mata ni Noah. Tinamaan ka na nga, sige na. Pauwi na kami. Hindi na makapaghintay itong ina mo na makilala si Rose at ang pamilya niya. Wika ng ama niya bago ibinaba na ang tawag. Napangiti siya bago sana babalik na sa loob nang mapansin niya na lumihis ang ama ni Rose. Sa dilim ito dumiretso kaya naman na-curious siya. Tahimik niya itong sinundan. Napatigil siya nang makita itong napaluhod habang umiiyak. Imbis na mag-stay, ay agad na umalis si Noah. Ayaw niyang sirain ang taimtim na pag-iyak ni Tatay Betong. Hindi niya alam ang dahilan nito, pero sa pagtago nito, naunawaan niya na nais nitong mapag-isa. Bumalik si Noah sa bahay. Inabutan niya si Rose na inihahanda ang ulam, habang ang dalawang kapatid nito naghahanda sa hapagkainan ng mga plato't kutsarita. Maupo ka na, ako na lang dyan. Bulong niya nang agawin ang ginagawa ni Rose. Please. Pakiusap pa niya dahil napangiti lang ito sa kanya. Tumango naman ito at inabot sa kanyang mangkok. Si tatay pala, mahinahon nitong tanong. Hindi ko napansin eh. Maupo ka na, baka pabalik na rin naman si tatay. Sagot na lamang niya kahit alam niyang nasa dilim lang ito umiiyak. Ilang sandali pa bago sila magsimulang kumain, dumating na ito. Seryoso ang ekspresyon at walang bakas ng luha. Hindi naman na masungit ang tingin nito sa kanya. Tila tanggap na siya. Nilagyan ni Noah ng ulam si Rose. Dapat maging healthy kayo ni baby. Bukas, ibibili kita ng mga prutas. Wika pa niya na ikinangiti naman ito. Hindi makakain si Noah dahil inuuna niya si Rose. Napakagana nitong kumain at nang mapabaling ito sa ulam niyang tikling, napangiti siya at walang alinlangang ibinigay ito kay Rose. Eat, baka busog ka. Wika pa niya bago kumuha na lamang ng ginataang papaya. Ngayon pa lang niya ito matitikman pero ayos lang. Luto naman ito ng ina ni Rose, kaya tsak na masarap. Ngunit nang pasubo na sana siya, ay biglang humaba ang kamay ni Tatay Betong para lang ilagay sa plato niyang ulam nitong tikling. Napayuko si Noah at nakaramdam na mainit ang gilid ng mata niya. Parang may nagbabadyang luha. Nakikita ko namang mahal mo ang anak ko. Pero wag mo namang ubusan ng sarili mo. Wika pa nito. Lalo lang tuloy itong nakapagpaluha sa kanya. Umiiyak na kinakain ni Noah ang ulam na bigay ni Tatay Betong. Ngayon lang niya naranasan ng ganito. May kasabay kumakain. Napakasimple pero napakasaya. Bakit ngayon niya lang ito naranasan? Hindi naman sinisisi ni Noah ang magulang niya kung paano siya pinalaki ng mga ito.
Ngunit hindi kasi niya naging kasiyahan ng yaman. Palaging may kulang, palagi siyang nakakaramdam ng lungkot at ang inggit na nararamdaman niya tuwing may nakikita siyang masayang pamilya na magkakasama. Ngayon inapawi, para siyang naging buo dahil kay Rose at dahil sa mainit na pagtanggap ni Tatay Betong sa kanya bilang magiging kabiyak ng anak nito. Sinisipon ka ba? Tanong ng ina ni Rose. Umiling si Noah. Muli siyang napasinghot pero mas lumakas this time. Natawa si Tatay Betong bago nagsalita. Tikling lang yan. Walang espesyal dyan. Tumahan ka na't kumain ng kumain. Hinaplos ni Rose ang likod niya upang patahanin. Sorry, kinain ko ang tikling mo. Inosenteng wika nito na mas nakapagpaiyak kay Noah. Natutuwa lang ho ako kasi nagagawa ko pang maranasan to. Napakaswerte ko na ho na mapunta sa pamilyang puno ng pangaral sa buhay at respeto. Tinaas ni Noah ang luhaan niyang muka. Tatay, maraming salamat ho kasi pinayagan mo na ako makasama si Rose. Mamahalin ko po siya ng higit pa sa buhay ko. Itong batang to, napakadrama mo na ngayon at saka hindi pwedeng ganoon ha. Hindi pwedeng higit pa sa buhay mo. Mahalin mo rin ang sarili mo. Huwag lubos-lubos, huwag ubos-ubos. Basta ang nais ko lang, irespeto mo ang anak ko't mahalin silang mag-ina. Wala akong hangad kundi ang pagmamahal na nararapat para kay Rose. Napakabait ng batang yan. Breadwinner na sa pamilya ay napakamasunurin pa. Hindi ko yan kailanman huhusgahan dahil alam ko paano ko pinalaki ang anak ko. Ngunit salamat pa rin kasi hinabol mo siya. Pinakamahalaga naman, binigyan ninyo ng kalayaan ang inyong puso. Walang masama doon. Walang nakakahiya doon dahil mas nakakahiyang takbuhan ng responsibilidad matapos mo itong gawin. Nakakabawas iyon ng pagkalalaki. Nauunawaan mo ba, Noah? Hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang paninindigan sa responsibilidad at pag-iyak. Nakuha mo ang tiwala ko at respeto. Ikaw lang ang manugang ko. Hindi mapigilan ni Rose ang luha niyang nanggigilid din dahil sa madamdaming usapan ng dalawa. Dumating naman ang mga magulang ni Noah. Mainit at maayos itong tinanggap ng pamilya ni Rose. Ngunit sa ngayon daw, sila muna ang makakapunta dahil abala pa ang mga kapatid ni Noah. Sa kasal naman daw ay dadalo ang mga ito. Masayang kinilala ni Rose sa mga ito. Wala siyang naramdaman na bigat o pagtutol sa mga ito. Suportado ng mga ito ang bawat desisyong gagawin nila. Tila nga napaka-perpekto na. Napakasarap nito balae. Sobrang na-miss ko ang ginamos. Eto kasing si Noah. Hindi niya nakasanayan ng ganito. Hindi na ho namin na iparanas sa kanya mga simpleng bagay dahil naging abala na ho kami sa trabaho. Paliwanag ng ina ni Noah. Salamat ho dahil tinanggap ninyo ang anak ko. Sambit pa nito bago bumaling sa kanya. Tuwang-tuwa talaga kami ng ama niya na malamang may inaasahan na kaming apo. Sa wakas, naging settled na rin ang isipan niya. Nakangiti lang si Rose, pati ang kanyang pamilya. Nakikinig lang sila nang pag-usapan na ng mga ito ang magiging kasalan. Si Noah ay nagpaalam saglit na lalabas lang. Napansin niya na umiba ang aura nito nang tignan ng cellphone. Pero privacy kasi yun ni Noah, kaya hindi niya na inalampa. Samantala si Noah ay nilabas si Karen. Hindi niya na ito hinayaang makalapit pa sa bahay. Hanggang sa labas lang ito ng bakuran dahil ayaw niyang masira ang usapan sa pagitan ng magulang nila ni Rose. Nakatanggap kasi siya ng mensahe mula sa unknown number. Si Karen, ayon dito, hindi daw ito titigil. Nakabiyahe na daw ito kagabi pa at malapit na ito sa bahay nila Rose. Karen, ba't ba ang tigas ng ulo mo ha? Bakit pilit ka pa rin ng pilit na gusto mo? Ito ang agad na bungad niya pagbaba pa lang ni Karen. For the last time, please, don't marry her. Noah, ako na lang ang mahalin mo. Inalis ni Noah ang kamay ni Karen. Baka sa mukha nito ang lungkot, galit at ang pagod. Umalis ka na, bago ka pa makita ni Rose. Ayaw na kasi niyang lumala na naman ang sitwasyon at malaman pa ni Rose ang kadesperedahan ni Karen. Lalo't nandito ang magulang niya. Ayaw niya sana ng iskandalo. And so what kung makita niya ako? Galit nitong tanong na napataas pa ang boses. Ikakasal na kami. Sana naman manahimik ka na, Karen. Wika ni Rose na lumabas mula sa bahay. Bitiwan mo ang nobyo ko. Nilapitan ni Noah si Rose. Pinapaalis ko na rin siya. Wika niya bago pinakalma ang nobya. Nakalmado naman pero natatakot siya sa ekspresyon ni Rose. Iba kasing magalit ang mabait
at naniniwala siya sa kasabihang yun. Hindi, ayos lang. Hayaan mo siyang ilabas ang saloobin niya. Ngunit hindi pa rin naman magbabago ang sitwasyon. Hindi naman siyang pakakasalan mo kung mag-iiskandalo siya dito ngayon. Lumakas ang loob mo kasi alam mong nakuha mo na si Noah. Alin ba sa mga paliwanag ni Noah sa'yo ang hindi mo maintindihan, Karen? Inirerespeto pa rin naman kita bilang ikaw ay kapwa ko babae. Ngunit kung ipagpapatuloy mong panggugulo mo, mapipilitan akong lumaban sa'yo. Hindi ka man lang nahihiya na isa kang katulong? Karen, don't you dare insult her. Dinuro niya si Karen at balak na sanang lapitan nang pigilan siya ni Rose. Pabayaan mo na siya, mapapagod din ang babaeng yan. Wala namang nakakahiya sa pagiging katulong. Hindi ko ikinahihiya yun. Halika na sa loob, baka hinahanap na nila tayo. Aya ni Rose sa kanya, pero tatalikod pa lang sila nang muli siyang hawakan ni Karen sa braso. Mabilis na humarap si Rose kay Karen at ginawaran ito ng sampal. Binalaan na kita. Matalim ang titig ni Rose kay Karen. Ikaw itong laki sa yaman at nakapag-aral. Nakapagtapos sa magandang eskwelahan. Pero ikaw itong hirap na hirap umintindi. Itigil mong kahibangan sa nobyo ko. Lumabas sa kotse ang pinsan ni Karen. Let's go home. Pasensya na sa inasal ni Karen. Noah, mahal ka lang niya kaya niya ito ginagawa. Ngunit makakaasa kang hindi na ito mauulit. Pinilit na itong isakay sa kotse. Luhaan si Karen pero wala na rin naman itong magawa kundi umiyak na lang dahil hindi niya ito pinakinggan at pinili. Hindi na nila ipinarating sa mga magulang nilang eksena sa labas kanina. Habang abala sa pag-uusap ang mga ito. Sa hotel na muna mag-i-stay ang magulang ni Noah habang inaasikaso nila ang mga requirements na kailangan. Inihatid nila ito ni Rose bago bumalik na sa bahay. Inabutan nilang tahimik ang pamilya ni Rose na tila may lungkot pero mas lamang ang saya. Sa silid sila dumiretso upang mag-usap. Hindi na kasi maitago ni Noah ang nararamdaman niya na nalulungkot ang pamilya ni Rose kasi baka iniisip ng mga ito na aalis si Rose. Ngunit ang totoo, wala naman silang napiling tirahan kundi dito lang sa probinsya. Dito kasi tahimik, payapa, sariwa ang hangin at walang mga marites. Siguro, dapat ipaliwanag mo sa kanila na hindi naman kita ilalayo, lalo na kay Tatay Betong. Nahuli ko siyang umiiyak nitong nakaraang gabi lang. Hinaplos pa niya ang buhok ni Rose. Dapat mo silang paliwanagan. Niyakap siya ni Rose. Salamat kasi hindi mo ko ilalayo sa kanila. Ayoko lang din kasing mangulila sila. Hindi naman sa ayokong mawalay. Napakaswerte ko kasi nauunawaan mo ko, Noah. Anything for you, Rose. Sa init ng mga titig nila, may nabuo na naman silang sensasyon. Sinimulang hagilapin ni Rose ang nakatagong ipinagmamalaki ni Noah. Ngunit bago pa lumalim ay inawat na ito ni Noah dahil nga kasama nila dito sa bahay ang magulang ni Rose. Ngunit kinilabutan siya nang bumulong si Rose. Premyo mo to kasi very good ka. Nagawa nga natin sa kubo, diba? Ngayon ka pa ba matatakot? Nasamid si Noah sa sinabi ni Rose. Parang sariwang bulaklak si Rose na lumabas mula sa silid. Inayos talaga niya ang sarili dahil baka mahalata sila ni Noah na may ginawa na namang kababalaghan. Dumiretso siya sa labas kung saan nakatambay ang ama niya na kanina patahimik. Magbuhat nang makaalis ang magulang ni Noah. Naupo siya sa tabi ng ama. Nakangiti si Rose nang sulyapan ng amang si Betong na hindi naman siya binalingan ng tingin. Tay, pwede ho ba kitang makausap? Heart to heart po sana. May kabang naramdaman pa siya kasi ngayon hindi na sila mag-uusap kung anong mangyayari sa bata o sa kanya kundi tungkol sa pagpapamilya na. Oo naman, sagot nito ngunit hindi pa rin siya nililingon. Sige lang nak, magsalita ka lang. Nandito lang si tatay mo't makikinig. Hindi naman ho ako mawawala sa inyo kahit ikasal na po kami ni Noah. Dito po namin napiling manirahan, tay. Nakita niya ang pag-ibis ng luha nito. Hindi naman dahil yun sa kung aalis ka. Natatakot lang ako na pakawalan ka pa anak. Sa paningin ko, patuloy kang magiging bata. Si Rose na mabait, masiyahin, malambing sa mga magulang. Si Rose na napakababaw ng kaligayahan. Hindi ka lumaki sa paningin ko, anak. Hindi lang ako makapaniwala na ngayon magpapamilya ka na talaga't bubuo ng sarili ninyong buhay. Si tatay naman eh. Garalagal ang boses ni Rose. Masaya ako, nak, pero nahihirapan pa akong bitawan ka. Sana nga hindi ka nalang tumanda.
Sana hindi ka na lumaki para hindi mo nararanasan ang mga hirap na yun. Sana nanatili ka na lang bata. Inosenteng bata na bilhan mo lang ng lollipop. Masayang masaya na. Napatakip si Rose sa mukha niya at hindi napigilang umiyak. Hindi ho ako aalis sa tabi ninyo, Tay. Mahal na mahal ko po kayo. Niyakap siya ng kanyang ama. Mahal din kita. Ipinagmamalaki kita, Rose. Napakabuti mong anak. Nakita't narinig pala ng ina niya ang drama nila ng kanyang ama, kaya nakiyakap na din ito. Nasaksihan ni Noah ang magkakayakap na pamilya ni Rose. Napangiti siya at hindi rin maiwasan na manggilid ang luha dahil napakasayang tignan at talagang tuloy na ang pag-iisang dibdib nila. Isang linggo pa ang lumipas, ang dami nilang katuwang sa paghahanda ng mga kailangan sa kasal na talaga namang buong baryo nila makikidalo. Ngunit bago ang kasal, ang pinagfofokusan nila ni Noah ay ang paglilihi ni Rose. May mga araw na hindi siya nito pinapansin. May mga pagkakataon naman na napaka-sweet nito at palaging nais ay intimate. Ngunit dahil magdadalawang buwan na nga ang tiyan ni Rose, nagdesisyon na siyang wag na munang panay-panay ang activities nila na nagiging sanhi nga ng kanilang pag-aaway. Ginagawa na lang niya, umaalis o kaya nagsusumbong sa tatay Betong nila. Habang ang magulang naman niya ang nag-take over na muna sa mansyon dahil wala na rin daw balak bumalik ang mga ito sa ibang bansa. Nais daw mag-focus sa apo na excited nang makita. Abala rin ang mga ito dahil sa naiwan niyang trabaho. Nakiusap kasi siya na mag-focus muna sa mag-ina niya. Kaya iniiwasan muna niya ang maging abala sa ibang bagay na pinayagan naman ng mga ito. Noah, umiiyak si Rose. Napabalikwa sa prenting pagkakahiga sa papag na upuan si Noah nang marinig ang sinabi ni Tatay Betong. Para siyang The Flash na pinuntahan si Rose sa labas at narinig nga niya itong umangawa. Bakit? Bakit ka umiiyak? Mabilis itong yumakap sa kanya. Dinalhan ako ni Tatay Betong ng mangga. Ayaw ko naman nun. Napakamot na lamang sa batok si Noah. Paano ba naman ang gusto daw ay gabi kong kuhanin? Umitin ko daw ang mangga nila paring Cardo. Etong batang to hibang na ata. Ayaw nang hingi, gusto umit. Naiiling si Tatay Betong bago napabuntong hininga. Ayaw ko na nga ho niyan eh. Hapon pa lang naman tsaka hindi naman yan mangga nila Manong Cardo. Parang batang nagmamaktol si Rose. Tay, baka naman ho pwede nating tirahin ng gabi ang mangga ni Manong Cardo. Pakiusap niya sa ama nito na balak na sanang pumasok sa bahay. Noah, alam kong mahal mo ang anak ko pero mag-isip-isip ka naman kung susunod ka sa buntis na yan. Yan ang kainin niya, yung uwi ko. Pumasok na ito sa loob. Siya naman ay pinatahan si Rose na masama ang loob. Ipinasok niya ito sa loob kasi mahamog na. Tubig ka muna at tumahan ka na. Sige mamaya, susubukan kong umumit kila Manong Cardo. Natigilan naman ito. Talaga? Hindi ako matutulog, hihintayin kita. Napasubo si Noah. Pero lahat nga'y gagawin niya para lang kay Rose. Lakas loob na tumakas si Noah para lang kuhanan si Rose ng mangga. Ngunit paakyat pa lang siya ng puno nang makita niya si Tatay Betong na lumilimid na din pala. Nagulat pa silang dalawa pero parehas ding nagtawanan dahil sa parehas silang manguumit. Pwede naman akong manghingi pero nakakahiya na kasi gabi na. Mauunawaan naman ito ni Cardo. Wika pa ni Tatay Betong bago pinitas ang nakalaylay na bunga. Palibhasi ang manggahitik sa bunga kaya napakadaling manguha at maliit talaga ang puno kayang-kaya nilang umabot lang. Wala naman kasing bakod at nasa dulo-dulo pa ang bahay ni Manong Cardo dahil may kalawakan ng lupain. Dinatnan niyang hinihintay siya ni Rose. Inilapag niyang mangga sa lamesa. Fresh from Manong Cardo's farm. Hindi ka naiiyak ah, pero bukas mo na to kainin kasi gabi na. Baka malamigan ng tiyan mo, sabi ni tatay. Masayang masaya si Rose at panayang tingin sa mangga. Ito nga ang mangga nila Manong Cardo. Napangiti na lang siya. Hinawakan nito ang abs niya. Dahil very good. Pinutol agad niya si Rose. Ayan ka na naman ah. Hindi na muna, tigil muna. Matulog ng maaga dahil bukas. Pupunta ng bayan para sa mga bibilihin nating gamit. Ngayon wala ka na dapat tutol sa mga bibilihin ko para sa'yo at sa pamilya mo. Napatango na lamang ito pero nakasimangot kasi hindi napagbigyan sa plano nito. Hindi naman ganito si Rose kaya nauunawaan niya na pabago-bago ang mood nito dahil sa pagbubuntis. Nakapagbasa din naman siya sa Google kaya aware siya. Ilang linggo pang lumipas, natuloy na ang kasal.
Napakaraming bisita, halos puro mga taga-baryo. Habang ang magulang at kapatid din ni Noah ay dumalo. Napakasaya ng kanilang kasal. Nakisayaw din sila at kung ano-ano pang activities. Sa pagod ay napahikab na nga si Rose at napansin agad yun ni Noah. Pasimpleng nagpaalam na siya sa mga bisita at sa mga magulang nila para ayain na si Rose na magpahinga dahil anong oras na din naman. Inalalayan niya ito na makapasok na sa loob ng bahay. Napahiga na ito sa kama ng hindi nagpapalit kaya siya na lamang ang nagpalit sa asawa. Pasensya na, madali akong mapagod at antukin. Nahihiya nitong wika. Babawi ako sa'yo. Ngunit agad niya itong hinagkan sa noo. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Sige na, pahinga ka na asawa ko. Nakakapagod ang araw na to dahil maghapon tayong humarap sa mga tao. Maunawaan nila kung nauna na tayong magpahinga. Tinabihan ni Noah ang asawa niya at tinapik-tapik ang likod nito para makatulog. Hindi ako makapaniwala na kasal na talaga tayo. Hindi sa pilit at lalong hindi pikot. Natawa pa ito kahit na nakapikit na. Nasiyahan talaga ang puso ko ng araw na pinuntahan mo ko. Paano kung hindi mo ko hinabol, no? Wala ding habol ng itak at boga sa akin. Natawa silang dalawa. Binabalikan na lang nila ang simula at tinatawanan. Napamulat ulit ito at tinitigan siya ng may ngiti. Oo, walang Noah sa buhay ko, malungkot yun. Walang ama ang baby ko at wala ring makulit na Noah. Parang ang bigat kahit pa may suporta mula sa pamilya ko. Hindi ko kasi maiwasang isipin ka at ang presensya mo, pati ang naidulot mo sa akin ng gabing galawin mo ko. Pinipigilan ang isipan ko sa simula pero unti-unti akong kinakain ng mga oras na yun ng sensasyon. Pag-amin pa ni Rose habang nahihiyang nangingiti. Me too, and I love you so much, Rose. Hindi ako magsasawa o magsisisi na ipaglaban ko to. Finally, napuna na ang kulang na nararamdaman ko. Ikaw at ang baby natin ang kumumpleto sa akin. Mamahalin kita habang nabubuhay ako. Walang sino man ang makakapanakit sa'yo. Sa akin ka lang, Rose. Sa'yo lang din ako. At kahit paulit-ulit akong ibalik sa umpisa, ito pa rin ang landas na pipiliin ko. Ang landas kung saan may ikaw. May Rose na naghihintay sa akin. Naglapat ang kanilang labi sa pagtatapos ng kanyang sinasabi. Ngunit hindi yun naging malalim dahil pagod ang kanyang asawa. Napangiti siya ng kusang pumikit ang mata nito at nakatulog na. Muli sinambit niya ng mahal na mahal niya ito at hinding-hindi niya ito lolokohin.